Everybody say, praise the Father. Sa lahat ng mga single blessedness, nagpapasalamat ako sa Amahan sa isang pribilehyo na pinagkaloob niya sa akin na makapag-testify sa kabutihan na pinagkaloob niya sa akin through our beloved pastor, Pastor Apollo C. Tibuloy. Sa hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po si Sister Rhea Ilagan, assigned sa Publication Department as a Kingdom Photographer. Na-convert ako mga kapatid, nakilala ko si Pastor because of my ate na na-assign sa naging OFW sa Hong Kong year 1993. High school pa po ako noon, so hindi ko pa po ganong naunawaan yung mga mensahe ni Pastor kahit gi-introduce sa akin ng aking ate. Nung nag-college na po ako mga kapatid, nagkaroon po ako ng isang prayer sa Ama na before mag-1999, kailangan makilala ko po ang totoong paglilingkod. Na kung from the Catholic faith, kung ililipat man po ako ng Ama, ilagay niya ako sa tunay na paglilingkod at kahit buong buhay ko mga kapatid, ibibigay ko. Dahil mga kapatid na napakinggan ng Ama ang aking sinserong pag-ampo. Dahil yung ate ko, nagpadala siya ng isang kaibigan niya na every Sunday, ini-invite niya ako para mag-attend sa PICC mga kapatid. So, dahil nahihiya ako sa ate ko, dahil siya yung nagpapaaral sa akin, so pinagbibigyan ko siya mga kapatid na mag-attend sa PICC para mag-attend sa panambahan. Mga 3 weeks na ako laging nagsisimba sa Kingdom, hindi ko pa rin maramdaman yung sinasabi nila na si Pastor yung totoo o si Pastor yung tunay na nagsasabi ng kaligtasan. Then nag-decide ako ng mga kapatid na last Sunday ko na yun na pag-attend. That time mga kapatid, nung sinabi ko yun na yun na yung last day ko ng pagsamba, sabi ko lahat ng sasabihin ng preacher doon, ang time na yun, susundin ko mga kapatid. Then, noong time na yung mga kapatid, nung sinabi ng preacher na itaas ko yung kamay, nagtaas talaga ako ng kamay mga kapatid. Then, that time mga kapatid, naramdaman ko yung Holy Spirit sa akin na pumasok sa akin kamay, na pagtaas ko, hindi ko na siya maibaba mga kapatid. Yun ang problema ko noon. Sabi ko, natapos na yung worship, yung kamay ko nakataas pa rin. Yun talaga yung nakapagsabi sa akin na, anong gagawin ko dito? Kasi yung kasama ko, tinitingnan ko siya, hindi ako makapagsalita. Para talaga ako na-freeze doon sa aking kinatatayan sa PICC. So, ang ginawa ko mga kapatid, nag-ampuli ako sa Panginoon na, Lord, ibaba mo lang tong kamay ko, next Sunday, magsisimba talaga ako. Sabi ko, umulan na bumagyo man, sabi ko gano'n. So, yun talaga yung sa akin na yung Kingdom at si Pastor, totoo talaga. Siguro nakita nung Ama na hindi talaga ako babalik na magsimba ulit sa PICC. So that time mga kapatid, nagpatuloy ako mga kapatid na magsimba. Bumalik talaga ako ng Sunday. Then, nagkaroon ako ng enlightenment. Siguro maliit pa na enlightenment hanggang another Sunday, nagpatawag sila ng kung sinong gusto magpabaptize. Mga kapatid, sa una kasi mga kapatid, hindi pa katulad ngayon na dadaan ka pa ng mga iba-ibang mga process. Noon, kung sinong gusto magpabaptize, ibabaptize ka na kahit wala ka pang mga dinaan. So, after that mga kapatid, nung September 17, 1999, nag-decide akong magpabaptize. Although hindi ko pa naintindihan yung mga doctrine ng Kingdom, pero sa isip ko, si Pastor yung totoo na without doubt mga kapatid na nakikita ko yung espiritu ng Amahan kay Pastor. Praise the Father. Then, that time mga kapatid, I was college mga kapatid noong time na yon. So, nag-aaral pa ako noon. So, nahati yung aking paglingkod mga kapatid na kailangan kong bigyan ng time yung pag-study ko as kasi ako ng mga kapatid sa BS Fine Arts Advertising sa UE. So, medyo yung time ko sa pag-aaral, then kailangan mo rin magbigay ng time sa ministry dahil na-introduce na sa iyo yung SR, FR, ganyan mga kapatid. So, kailangan kong sumunod din kasi
yung promise sa akin ng Ama na, ayan, binigay ko na sa yung totoong paglilingkod. Asan yung promise mo na ibibigay mo rin yung time sa akin? So, nung time na yung mga kapatid, nag-participate na ako sa SRFR. Then, nung vacation mga kapatid, year 2000, binigyan ako ng application form for full-time mga kapatid. So, that time mga kapatid, nagdadalawang isip pa ako kung magpo-full-time ako hindi mga kapatid dahil gusto kong tapusin yung pag-aaral ko, then gusto ko pa rin makatulong sa akin pamilya, then ang ate ko nagpapaaral sa akin, kailangan sundin ko rin yung kanyang mga utos. Although kingdom citizen siya nun mga kapatid, pero gusto pa rin niya ako makapagtapos para daw mas lalo ako magamit sa kingdom. Pero mga kapatid, dahil masyado ako na-inlove sa ministry noon, naging focus ako sa SR and FR, hanggang nakalimutan ko na pong mag-enroll ng second SEM. Then, nagkaroon ng mga activities sa Kingdom sa Manila, mga kapatid, noong time na yon. In-invite ako through Sister Might Calsol, isang ginamit na ngayon wala na si Ate Might. Pero siya talaga yung ginamit, mga kapatid, na ma-involve ako sa aking ministry bilang photographer, mga kapatid. Siya yung nagpahawak sa akin ng camera na Rhea, maging photographer ka sa mga island-wide concert crusade. Sabi ko, hindi man ako marunong mag-camera, hindi ko alam. Actually, mga kapatid, hindi talaga ako photographer. Pinahawak lang sa akin camera na hindi ko po alam gamitin. So, nag-ano ako sa Panginoon na sabi ko, film pa ng mga kapatid, hindi katulad ngayon na digital yung ginagamit. Di ba? Makikita mo kung ano yung mga shot mo. Noon mga kapatid, film. Kailangan mo pang i-develop para makita mo yung result sa iyong mga kuha. Then, every time na de-develop ko, puro blurred, mga kapatid, ang kuha ko, or overexposed, underexposed, ganyan mga kapatid. Then, one time, kailangan daw gamitin yung mga shot ko para sa WhatsApp. So, nag-ampo ako sa Amahan, Ama, siguro, kung may magagamit na kahit 2 photos dito sa mga kuha ko, magsa-sign up ako ng mag-worker. May samahan mga kapatid, may nagamit na 3 shot ko na publish sa WhatsApp. So, nag-sign ako ng mga kapatid na sabi ko, siguro kalooban ng Ama na mag-worker ako. So, mag-stop muna ako mag-aral. Nag-stop ako nagpaalam ako sa ate ko na hindi muna ako mag-enroll for 1 year para magpagamit nga sa Amahan. Naging tutol sila mga kapatid, although kingdom citizen sila, pero hindi sila pumayag na mag-full-time ako mga kapatid. Ibinalik ko sa kanila yung kanilang sinabi. Sabi ko, buti pa, hindi nyo na lang ako i-invite sa kingdom, hindi nyo na lang ako pina-attend, dahil alam nyo palang ganito ang mangyayari, bakit nyo pa ako pina-attend? Alam nyo palang that time na pwede kang mag-full-time na ganito mangyayari, tapos ngayon pinipigilan nyo ako na ngayon na in love na ako sa ministry. So, wala sila magagawa mga kapatid nung time na yon. Nag-decide ako na mag-full-time, nagpagamit sa Ama, dahil iniisip ko mga kapatid, pag hindi ako mag-full-time, parang may tumutusok na maliliit na karayom dun sa puso ko. Parang feeling ko, mamamatay ako mga kapatid that time. So, sa isip ko talagang may calling ako na mag-full-time mga kapatid. Praise the Father. Year 2001 mga kapatid, nagkaroon ng, siyempre dito sa Kingdom, merong mga cleansing mga kapatid, merong paglilinis sa kaharian. That time mga kapatid, 2001 sa Manila, nagkaroon ng parang cleansing sa tanang mga worker. May samahan mga kapatid. Nag-decide na naman po ako na siguro hindi pa time na mag-worker ako. Nag-isip na naman ako mga kapatid na bumalik sa bahay para mag-enroll na naman mga kapatid. Pero nung March mga kapatid, before ako umuwi sa bahay, may natanggap akong memo from Central na lilipat na daw po ako sa Central. Although hindi ko pa alam yung time na yun, kung ano yung mangyayari sa akin dito sa Central, pero sinunod ko yung mga kapatid na sumama dito sa Central para dito ma-assign mga kapatid. That time mga kapatid, nagpapasalamat ako sa Ama dahil sa pagpapalang pinagkaloob sa akin, since year 2001 mga kapatid, na-assign ako dito sa Central. Papasalamat ako sa pagpapala sapagkat binigyan ako ng ministry ng Ama na although hindi ko to specific na hiningi sa Ama ang ministry na magiging photographer mga kapatid, dahil ang ministry na hiningi ko sa Ama yung
makapakinig lang ako una ako makapakinig sa mga mensahe ni Pastor at mga fellowship. Pero ito yung ginamit ng Ama, ang pagiging photographer ko, na ako yung unang makarinig sa mga fellowship ni Pastor. Praise the Father. Hallelujah. That time, mga kapatid, alam ko mga kapatid na ang mga trials, testing at mga privileges na natatanggap ko ay lahat yan mga kapatid may kapalit. Alam ko na every privileges, every mga pagpapala natin natatanggap, kailangan nating ibalik sa Ama ang lahat ng mga pagpupurit pa sa salamat. At nagpapasalamat ako sa Ama sapagkat sa ministry ko mga kapatid as a photographer, nakita ko at na-witness ko yung sincerity ng ating pinakamamahal na pastor. Every click ng aking camera sa mga TWP, sa mga lahat po ng mga event ng Kingdom na aking na-witness, nakita ko po yung sincerity ni pastor sa kanyang pagwali, sa lahat ng kanyang mga sacrifices. Nakita ko yung kanyang puso na maligtas yung kaluluwa ng tao, mga kapatid, na every time nagawali ang ating pinakamamahal na pastor, every time na pinipicturean ko yung ating mahal na pastor, nakikita ko yung sa mata niya gani, mga kapatid. Siyempre yung camera ko nakapokus kay pastor, nakikita ko yung sincerity sa puso ni pastor na gagawin niya ang lahat para lang maligtas, mga kapatid, yung kaluluwa ng tao. Na-witness ko yung mga kapatid, kaya sabi ko, napakalaking privilege at pasasalamat ko sa Ama na sa dinami-dami ng tao sa kalibutan, mga kapatid, ako pa na wala akong talent sa photography, wala akong talent na may halad, pero ako yung napili niya na maging photographer gani niya, ni Pastor, di ba mga kapatid, na maging photographer ako ng Panginoon. Sabi ko, until now mga kapatid, minsan kinakausap ko yung sarili ko na, Rhea, totoo ba ikaw talaga yung photographer ni Pastor? Parang medyo na-amaze pa rin ako mga kapatid. Then, na-witness ko rin mga kapatid ang lahat ng mga gawain ng Ama to the mga lahat ng pagtulong ni Pastor sa mga pagtulong niya sa lahat ng nangangailangan. Na-witness ko mga kapatid yung pagtulong ni Pastor sa mga nasasalanta ng bagyo dahil sa pag-document ko ng photo mga kapatid. Na-witness ko yung pag-ibig ni Pastor sa mga tao mga kapatid. Kaya labis ang aking pasasalamat sa Ama. Although sa kabila ng mga kabutihan ni Pastor, nandiyan yung mga persecution, mga false accusation kay Pastor. Sa akin sarili mga kapatid na lahat ng ito ay walang katotohanan sapagkat nakita ko kung gaano kabuti ang ating pinakamahal na pastor mga kapatid. So, to the lens of my camera, nakita ko yung pag-ibig ni Pastor sa tao, ang kanyang gugma sa tao na kulang na lang bayaran ni Pastor yung tao para magkaroon lang ng kaligtasan mga kapatid. At isang pasasalamat ko rin mga kapatid na until now, since 2000 na ibinigay ko yung aking sarili sa Panginoon. Although lahat ng pamilya ko wala dito, kahit yung ate ko mga kapatid na wala na rin siya, nag-isa na lang ako dito mga kapatid. Pero papasalamat ako sa Ama sapagkat hinawakan niya ako mga kapatid na manatili, na naglilingkod, na maging kagaya ng ating pinakamamahal na pastor, maging faithful, loyal, committed sa Panginoon no matter what. At isang pinapasalamatan ko rin mga kapatid na although meron tayong mga talent na gihatag sa ating amahan, pero sinabi nga ni Pastor, meron tayong kabilang tayo sa isang katawan na may iba-ibang function mga kapatid. Kagaya ni Mr. Beverly, isa siya sa paa siguro noon, or isa tayo sa mata. Siguro ang part ko mga kapatid, napaka-pribilehiyo kung titingnan na isa akong photographer ni Pastor, hindi ako na-assign kagaya ng mga worker na na-assign sa ibang bansa. Pero nauunawaan ko yung mensahe ni Pastor na we are a different function sa body ng katawan ng Ama, na lahat tayo importante, lahat tayo is may part sa katawan ng Ama na importante tayo. Hindi man tayo na-assign lahat sa kamay, sa mata, ngunit sabi ni Pastor, meron tayong pagkakaisa mga kapatid. Praise the Father. At isa ko sa napakalaking pribilege na pinagkala sa akin Ama na alam ko sa akin sarili mga kapatid na no matter what, ang aking paglilingkod kay Pastor until sa glorification, wala akong ibang hinahangad sa
Ama, kundi maabot ko po yung third level of spiritual growth na mahimong tunay na mga sons and daughters tayo mga kapatid na sapagkat ito yung gustong makita ni Pastor sa atin na kahit ano pang talent natin mga kapatid, ano man pong pribilyong gihatag sa ni Pastor, sisingilin tayo sa isa kung natupad ba natin mga kapatid yung mensahe niya mga kapatid na nahimo ba tayong tunay na sons and daughters mga kapatid. Everybody say praise the Father. Daghang salamat mga kapatid sa pribilyong gihatag sa akin ng Ama na makapag-testify sa inyo. Although hindi po ako gano'ng ka-expressive na sa ang pasasalamat ko kay Pastor na sapagkat mga kapatid, behind the scene ako mga kapatid, no? Nakikita niyo lang ako sa magpoto pero in my heart, mga kapatid, nakikita ng Ama ang aking sincerity na handa akong ibigay ang aking lahat ng lakas, ang aking talent na nasa akin until sa glorification at sa gugma sa Amahan na makasama tayo until seventh heaven, mga kapatid. Everybody say praise the Father. Mga kapatid, sa ministry gihatag sa akin na pastor until now for 23 years mga kapatid na nahimo pa rin akong photographer ni Pastor. Nagpapasalamat ako sa Ama sapagkat sinisingil din tayo ng ating Ama sa mga bunga natin mga kapatid. Kaya yung desire ko mga kapatid na magkaroon ng bunga mga kapatid, matagal ko nang ginaampo. Ngayon, year 2023 mga kapatid, na-open ang KMAC sa pangunguna ng sa Multimedia Ministry. Nagpapasalamat ako sa Ama sapagkat na-open na magkaroon ng mga bagong mga photographer na may talent na makapagbigay din ng kanilang mga talent sa Ama through video, photo. At nagpapasalamat ako sa Ama dahil ngayon, year 2023 mga kapatid, marami na pong nagpa-enroll para mag-train na maging photographer sa kingdom mga kapatid. Everybody say praise the Father. Kaya mga kapatid, nagpapasalamat din po ako sa Ama, hindi lang po sa kaligtasan na binigay niya sa akin, kundi sa kalakasan, physical na pinagkakalob na sa akin every day, sa lahat ng mga trials, testing, unang-una ang ating sarili, ang ating unang kalaban mga kapatid, ang ating espiritu na mahimong sama sa anak mga kapatid na makasunod tayo mula sa pinakagamay na instruction sa anak until sa pinakadako niyang instruction mga kapatid na wala tayong laing ibang gagawin mga kapatid kundi ang mutuman sa kabubutan sa Amahan pinaagi sa appointed son Pastor Apollo C. Kibuli mga kapatid. Daghang salamat mga kapatid na muli mga kapatid, ginabalik ko ang lahat ng papurit pa sa salamat kataklas. Appointed son, Pastor Apollo C. Praise the Father. Everybody shout, praise the Father. Praise the Father. Iba't iba man po ng ways ng batch kung paano tayo tinawag ng ating Ama mga kapatid. But